A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood ngayon sa oras na ito ay ito po yung programang Boses ng Islam. At ito yung dati ho natin na programa noong tayo po ay nagprograma sa DWSS 1494, dyan ho sa may Paragon Plaza. At napag-usapan po natin sa ating kapatid na si kapatid na Jerry, Dato Saylila Kamsali, na bubuhay namin yung aming programang Boses ng Islam. Sapagkat nilikha tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na na habang nabubuhay tayo dito sa ating kaalaman ay ipaparating po natin. Okay? At unang bungada, unang paksa ay tayo po ay magtatalakay sa mga may kaugnayan din ho sa pananampalatayang Islam. Yan po yung paksa natin. At pero ho, ay kami po muna ay magpapakilala. Ako po ang inyong kapatid na si Dato Mads Pangulima. At makapiling ninyo, makasama ninyo sa isang oras. Okay? At bibigyan po natin ng daan yung ating kapatid na si Dato Saylila Kamsali. Magpapakilala ka muna, partner Jerry Saylila Kamsali. At ako naman si Dato Saylila Kamsali. Antabayan ninyo ang tatalakayin namin ngayon at inyong pakinggan, baka sakali makatanim ito sa puso ninyo. Okay, ayan ho. At nagpakilala na ho yung ating kapatid si Jerry Kamsali. At siyempre sa ating mga kapatid, naway ang kapayapaan at pagpapala habang ng ating dakilang tagapaglikha ay sumatin lahat. Naway inyong mapapakinggan ang ating programa ay tuwing araw ho ng Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Yan po. Dahil ang aming tatalakayin sa gabing ito ay patungkol ho sa Islam. Kasi marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa po Islam, nagtataka sila, bakit, ano po bang Islam? Kasi ang karamihan sa mga kababayan natin, kanilang mga haka-haka, kuro-kuro, palapalagay na ang Islam ay para lang sa taga Mindanao, para lang sa taga Saudi. Mali po yung ang inyong mga sinasabi ho, sapagkat ito ho, ang Islam, yan po yung Arabic word. Pag ating pong ipaliwanag sa ating maintindihan sa ating lingwahe, ang Islam ho ay kaisahan sa pagsamba sa nag-isang tagapaglikha. Yan po yung mga kapatid. So ano po yung pinangaral sa mga sugo at propita na mula kay Adan alayhisalam, mula kay Noah, mula kay Abraham, mula kay Moses, mula kay Jesucristo, na ang kanilang ipinangaral, yun po yung tinatawag na mahalagang utos. So ano po yung mahalagang utos? Anong sabi niya? Pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos na siya lamang ang sambahin. Yun po yung mga kapatid. Dahil ang Islam ho ay kaisahan sa pagsamba sa nag-isang tagapaglikhang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pag-aralan po natin mabuti mga kapatid, dahil sapagkat itong Islam na ito ay pinaliwanag po ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran na sa Suratul Al-Ma'idah, na pinaliwanag niya, pinili niya ang Islam. Dahil ang Islam ho ay yan po ay mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinili niya. Ito po ay pababasa po natin sa ating kapatid na Saylila. Basahin mo po sa Suratul Al-Ma'idah, chapter 5, verse 3. Ganito po ang pagkakasabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahin mo po, partner na Jerry. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم أكملت لكم دينكم
أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Okay, atin hong isalin sa wika na ating maintindihan doon sa sinasabi ng ating mahal na kapatid na Kamsali na yun po yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Linawin po natin, yun po yung sinabi sa banal na Quran sa Suratul Al-Ma'idah, chapter 5, verse 3. Ang salin po ito sa wika natin, ganito ho ang sinasabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan po natin. Sinabi sa Suratul Al-Ma'idah, chapter 5, verse 3. Ganito ho ang pagkakasabi ng Panginoon Allah. Ngayon ay aking ginanap na para sa inyo ang inyong relihiyon. At aking pinuspos ang aking biyaya sa inyo. At aking kinalugdan ang Islam bilang inyong relihiyon. Di ho ba? Yan ho. Yan ho mga kapatid. Maliwanag po. Yan po ay sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nagsasabi, kapatid na diri, na ang reliyon ay wala nang maliligtas. Tama po yun, sinasabi nila mga kapatid. Pero sapagkat ang sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang maliligtas, yaong nasa tamang landas. So ano po yun? Yung mga reliyon nila pinadala sa unang propita. Sino yung unang propita? Si Adan alayhisalam. Ano po yung kanilang dinala? Pagsamba sa nag-isang tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo, partner na Jerry, na yung sinasabing religion, Greek word na salita is religare. Pag isahin po natin sa English, come back to God. Pag sa Tagalog is magbalik loob sa nag-isang tagapaglikha. So yun po yung sambahin ang nag-isang tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po mga kapatid, pinaliwanag po ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na pinili niya ang Islam bilang relihiyon na sangkatauhan. Ayan, ipaliwanag natin yan, isa-isahin po natin yan mula sa mga propita na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Sapagkat kung sino man ang hindi tumanggap sa pananampalatayang Islam ay kailanman ay hindi nila matamo ang ipinangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Di ba? Ay piniliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino hindi tumanggap niyan. Babasahin po natin, diyan ho sa Suratul, mababasa po natin sa naghahanap ng reliyon maliban sa Allah. Yan. So, sino man ang hindi tumanggap nito ay talagang ipagkait sa kanila. Ito po, babasahin po, partner Jerry, sa mababasa po natin yan sa Suratul Imran. Basa. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Allahu Akbar, napakaganda po ang pagbabasa ng ating partner sa Quran. Kasi alam mo mga kapatid, hindi basta-basta pagbabasa yung litra na babasa mo yan na hindi tama yung pronunciation ay malaking kasalanan ho sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito po mga kapatid, doon sa binabasa po ng ating kapatid na Jerry Kamsali, mababasa ho doon sa Suratul Imran, chapter 3, chapter 3. Ayan po, ito pong sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Babasahin po natin mga kapatid. Ayan, sa Suratul Imran, chapter 3, verse 85. Ganito pong pagkakasabi ng Panginoong Allah sa ating wika na ating maintindihan. Aking sinuman, ang sinumang naghahanap ng isang relihiyon, iba pa sa relihiyon, kinalugdan ni Allah, ang relihiyong Islam, ay hindi tatanggap si Allah niyon mula sa kanya. Siya ay kabila sa mga manulugi para sa mga sarili nila dahil sa pagpasok nila sa apoy. Allahu Akbar. Tinan mo yan mga kapatid. Pagpasok nila. So ibig sabihin ay papasokin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid na Jerry, yung ikaw'y mamatay, namatay ka sa tunay
na pananampalataya, tunay na relihiyon na dakilang tagapaglikha. Di ho ba? Kaya alam mo, partner na Jerry, alam niyo po, mayroon pong nagtanong sa atin. Mga kapatid po natin. Kasi sabi ko po sa kanila, para ito, hindi po tayo nagdebate. Yung talakayan lang. Ipapaliwanag lang natin kung ano po ba yung inyong pananampalataya Islam. Sabi ko po sa kanila, sige, walang problema. Pero meron akong katanungan sa inyo. Yan po ba ay masagot ninyo yung katanungan na yan? Ang tanong ko po sa kanila, tatlong bagay lang. Kapatid na Jerry. Ang sinabi ko po, sinasabi ba sa inyo, sa inyong pananampalataya na ang salita ng Diyos ay yan ay Biblia? So wala po silang pinakita ng kapatid na Jerry. Yung pangalawang tinatanong po natin na sinasabi ba sa inyong kasulatan na ang inyong reliyon ay Islam, ang inyong reliyon ay ganito, maraming reliyon eh. So hindi po nila nasagot yun kapatid na Jerry. So pangatlong tanong po natin na ang sinasabi ninyo na ang inyong Panginoon ay si Jesus, ay siya ay Diyos. So hindi po nila nasagot yan kapatid na Jerry. Sapagkat yung tinatanong po natin ay tinatanong din ho sa atin. So ano sabi ko po sa kanila, meron po akong dala-dala Quran kapatid na Jerry. May ano pa yan, may translate pa sa Tagalog yan. So pinabasa ko po sa kanila, alam niyo po yung katanungan ko po na hindi niyo sinagot, ay sasagutin ko po yan. Una-una doon sa sinabi ko po na sinabi nila, yung bang salita ng Diyos ay Quran ba? Pinaliwanag yan? Opo, pinaliwanag po yan. Anong sinasabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah yan? Direk. Anong sinabi niya doon? Na ito ang Quran na salita ko. Di ba? Sinasabi niya, Alif Lam Mim Dalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibig sabihin, katotohanan, ito ang Quran na salita ko. Maliwanag din sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang tanong, na sinasabi ba na anyong reliyon ay Islam? Yun po yung binanggit po natin na sinasabi po natin na sinuman ang hindi tumatanggap sa relihiyong Islam ay hindi makapasok sa parisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Po, ulitin po natin, ang sinuman naghahanap ng isang relihiyon, iba pa sa relihiyon kinalugdan ni Allah, ang relihiyong Islam ay hindi tatanggapin si Allah iyon mula sa kanya. Siya ay kabilang buhay sa kabila sa mga malulugi para sa mga sarili nila dahil sa pagpasok nila sa apoy. Ayan. Yun pong piniliwanag natin. Yan po, sa Suratul Maidah chapter 3 verse 3. Yan, ulit-ulitin po natin para maunawaan po ng ating mga kapatid. Sinabi ng Allah, ngayon ay aking ginanap na para sa inyo ang inyong reliyon at aking pinuspos ang aking biyaya sa inyo at aking kinalugdan ang Islam bilang inyong reliyon. Yan po, tumpak mga kapatid. So yun po, nasagot po natin yun mga kapatid doon sa tinatanong po ng ating kapatid na hindi pa Islam. So kaya ito po ay dinala ng mga unang mga propita sapagkat yung ating mahal na propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagmula sa angkan ni Abraham kapatid na Jerry. Pero yung kanyang salaysay din po natin yan sa another na ating programa kapatid na Jerry. Dahil ang ating paksa ho ay may kaugnayan ho kung ano ang Islam. Para maunawaan po ng ating mga kapatid. Kung kayo po meron kayong mga katanungan mga kapatid sa aming programang ito, ay kailangan ho ay magtanong kayo sa aming makakayanan ay aming pong sasagutin ang inyong katanungan. Ayan po, meron pong nagbabati sa atin ha. May nanonood ngayon. Ayan, si Nordiana Vlog, highlight yan. Assalamualaikum sister. At mabuhay po kayo. At si Yusuf Lapitan, yung ating kapatid na isa din nagpo-programa na pag-usapan natin ang Islam. At alam mo, partner, ito si Yusuf Lapitan. Idol ko po yan. Nung, alam mo, nagkita kami yan doon sa Taytay Rizal. Dinala ho ng ating kapatid na si Sultan Ting Baliwan doon sa sitwasyon Barangay San Juan Taytay Rizal na pinakilala ho sa atin ni kapatid na Ting Baliwan na ngayon, nung nagkaharap kami doon sa mosque ng United Muslim Christian Brother Farmers Incorporated na kilala kami. Ayan, ako po ay si Kapatid Dabas Pangulima, may programa po kami sa CCN News Filipino Views Channel TV. So ngayon,
sabi ko po, meron akong kilala na balik Islam. Magaling yan, ha? Magaling. Lagi ko pinapanood sa programa nila sa programa sa DWWDR Forces Radio. Yung liwanag ng kapayapaan kanilang programa. Sponsor by kapatid na Senador Robin Padilla. At pagpalay kayo kapatid na Haji Abdulaziz Robin Padilla, Senador, sa inyong kabutihan. Alhamdulillah. Dahil kayo po, noong bata pa ako, talagang inulo ko kayo. Pero ngayon, nasa senador na kayo. Yun po, ituloy ko po yung kwento kay Yusuf. Sabi ko po, ang aking idol dyan dati, nakikinig ko sa dawa, si kapatid na Yusuf Lapitan. Sabi niya, ako nga si Yusuf Lapitan. Sabi, ay, ganun ba? Nag-ayakapan kami doon. Sabi ko, ikaw pala kapatid. Hanggang sa nagkasundo kami, at isa din sumasama doon sa mga pagpapayo doon sa mga kapatid natin dyan sa Taytay Rizal. At isa din nagdadawa doon. At hanggang sa nagkasama kami, nagkaroon ng programa, yung pag-usapan natin ng Islam. Kaya, yan po sinasabi sa bro. Yung sinasabi ni bro, sino mang maghahanap ng ibang paniniwala liban sa Islam, ay hindi niya ito tatanggapin. Tama ho. Yan po yung aming paliwanag sa ating kapatid na Dato Saylila Kamsali. At pinaliwanag namin ito kapatid. At kung meron man po mga kapatid natin dyan, na may katanungan, maaari po sila magtanong sa ating makakaya. Kami po ay hindi po kami ustaz, kami po ay kumuha ng programa, yung aming konting kaalaman na aming pong ipinarating sa ating mga kababayan kung ano po yung Islam. Yan po yung aming paksa sa oras sa gabing ito. Ayan ho, at si Ruhayna Borila. Borila. Kami dito sa Barangay Mantapuli. Ang Barangay Mantapuli, yan po yung sakop po yan ng Marantaw Lano del Sur. Yan po yung mga kapatid natin. Alam mo, meron tayong chapter dyan. Si Ustaz Mubarak Bandrang. Nakausap ko po yung kamag-anak, tumawag ako. Alam mo, matagal ko nang kasama yun sa programang DWWS 1494. Yung mensahe ng kapayapaan ng aming programa. Ulo nga ho yun, nakatapos sa ibang bansa. Isa din ho na nagturo sa inyong lingkod para magbibigay ng dawa. Tulad dito sa programa, kahit saan man. Nagdadawa po tayo sa mga kapatid natin na hindi pa po nila alam kung anong Islam, ay ipinarating po natin sa ating makakayana kapatid na Kamsali. Sa yan ho, dyan po sa may Mantapuli, at binabati ko po ang inyong barangay chairman dyan. At naway kapayapaan sumain nyo dyan sa may barangay Mantapuli. Ayan, Nordjan Vlog, good evening po sa inyo. Ayan, sana po ay lagi po kayo magsusubaybay sa aming programa. Ang programang Boses ng Islam. Ayan ho. At ipagpatuloy po natin kapatid na Jerry, yung ating tinatalakay, sapagkat ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan po yung inutos sa kanya, yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi siya nagsasalita na galing sa kanya. Nagsasalita siya ay mula sa nag-isang tagapaglikang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan po, mababasa po natin, pakinggan po natin sa Suratul An-Najm, chapter 53, verse 4. At ito ay babasahin po ng ating kapatid na Dato Saylila Kamsali. Ayan ang surang ito. Okay, sa Suratul An-Najm, chapter 53, verse 4. Okay, ganito pong sinasabi ng Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا وحي يوحى Sadaqallahul Azim. Ayan pong sinasabi ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ating hong isalin sa wika natin maintindihan na ito ay ipinahayag sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito pong sinasabi ng Allah sa Suratul An-Najm, chapter 53, verse 4. At sa ating wika, ang kanyang sinabi ay hindi mula sa kanyang sarili, pagnanasa, kundi isang pahayag lamang na ipinahayag. Yan ho mga kapatid, na ipinadala sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, yung Quran yan mga kapatid, yan po yung ipinadala sa huling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung laman
ng karatas ni Abraham, yung laman ng Taura ni Moses, yung Ebanghelyo ni Jesus, at yung Salmo ni David, nariyan ho sa Quran. Sapagkat ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi siya nagsasalita na gawa-gawa niya. Yan po ay nagmula sa dakilang tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po, at malalaman po natin, itong mga propetang ito ay binanggit din ho sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala na iisa ang kanilang layunin tulad ng sinasabi ho natin yung mahalagang utos. So pakinggan mo Israel, sinabi ni Moses, pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos, siya lamang ang sambahin. At ganoon din si Jesucristo na sinasabi niya doon sa mahalagang utos, pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos, siya lamang ang sambahin. Sapagkat ang lahat ng mga sugo at propeta ay iisa lang ang kanilang layunin. Yung kanilang paniniwala. Kaya nawala na ho yung apat na kasulatan niyon ay naroon na ho sa banal na Quran. Ito ho ay mababasa po natin mga kapatid sa banal na Quran na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob ito sa mga sugo at propeta. Okay, mababasa po natin sa Suratul Al-Baqarah chapter 2 verse 136. Ito ang kanyang sinasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Basa. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. MashaAllah. Ayan po ang paliwanag ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi ng Allah at ito ho naman yung ating isalin ho natin sa wika na ating maintindihan sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 136. Ganito pong pagkakasabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin po natin. Ipagbatya o mga Muslim, kami ay sumampalataya kay Allah at sa kapayagan na ipinagkaloob sa amin at sa mga pinahayag kay Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, at sa 12 tribo, at sa mga pinahayag kay Moses at Jesus, at sa mga pinahayag sa lahat ng mga propita mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila nang nagtakatangi-tangi, at kay Allah lamang kami ay tumatalima. Ayan, maliwanag po mga kapatid, na pinaliwanag po ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit ho yung mga sugo at propita. Alam mo kapatid na Jerry, dato sa Ilila Kamsali, ay ang mga propita ay iisa lang yung kanilang layunin. Tausan ng mga propita. Tausan, inutusan sila yan. Sambahin ang nag-isang tagapaglikha. Alam nyo mga kapatid, parang halimbawa yung presidente natin na kapatid na Jerry, kapag hindi mo susundin yung kanyang mga batas, lumabag ka, ano mangyari sa iyo? Kulong o patay? Kulong! Di ba? So, ganoon po yun. Kaya nagpadala ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sugo at propita, sila yung mensahero upang iaral yung kanyang kaisahan. Yung pangarap ng mga tao mga kapatid pag sila yung mamatay, gusto nila paraiso. Problema, yung mga mayayaman dyan, hindi nila
ipinamahagi sa tamang pamamahagi yung kanilang kayamanan na minsan nga ay ginagamit nila sa kalukuhan yung kanilang mga kayamanan. Yan, tandaan niyo yung panahon ngayon natin na kapatid na Jerry. Kahit anong yaman mo, kung hindi mo mahanap ang tunay na pananampalataya, talaga ho namang wala na. Ano bang sinasabi ng Allah na kaya binigyan tayo ng pag-iisip? Binigyan tayo ng pag-iisip na tayo ay siliksikin natin, hanapin natin katotohanan. Pero wala, hindi natin hinahanap mga kapatid. Kaya tayo po ay maniniwala po tayo sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil alam mo kapatid na Jerry, tayo ay nilikha lamang tayo ng Panginoong Allah. Ang kailangan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, yung ating mabuting gawa, yung ating pagsunod sa nag-isang tagapaglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsunod sa mga sugo at propeta, at pagsunod sa kanyang mga kasulatan. Yung pagsunod sa kanyang kasulatan. Kapag hindi po natin sinunod yan mga kapatid, wala na. Naligaw na tayo sa landas ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan ho. Tayo po muna ay magpapakilala sa ating himpilan dito ho sa CCN News Filipino Views Channel TV Philippines. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Boses ng Islam. At yan ho, mga kapatid po natin nanonood ngayon sa oras na ito, sa gabing ito, ay ito po. Tababatayin po natin si Dato Kids Jucalano. Kapitbahay natin ito eh. Nanonood, alhamdulillah kuya, watching from Salam Compound, Quezon City. Binabati po natin si Dato Kids Jucalano. Dato Kids, At naway ang pagpalain po ang inyong pamilya, naway ang kapayapaan ay sumainyo. Siyempre, yung ating Dato Moro Imbalgan, Mashallah, good job, Sir Mas, matindi ka. Partner, kumusta? At kumusta na po ang inyong area dyan? At okay naman po ba? Peaceful ho? At ito, dahil itong kasama ko si Jerry, alam niyo naman, senior citizen na ito. Ayan, senior citizen ho. Gusto niyang iparating yung kanyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sabi ko po sa kanya, walang problema. Buhayin po natin yung programa namin dati sa DWS 1494. Nakasama ko ho si Ustad Mubarak Bandrang. Yung problema, pumanaw na ho. At hindi ko po alam, mabuti. Nakausap ko po yung kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid po natin sa Islam, doon ho sa Barangay Mantapuli, Marantao, Lanao del Sur. Ayan, at alhamdulillah, alam mo, sabi ko po kay Jerry Kamsali, ulitin po natin, kulumaw, sinasabi, baliguan ng walo aya. So, ibig sabihin, kahit isang talata ng banal na Quran, na iparating po natin yung ating kaalaman, lalo na ito, katulad nung pinaliwanag natin yung pananampalatayang Islam, naliligaw ho yung mga kapatid natin. Dahil hindi nila alam, yung Islam para lang sa mga kapatid natin. Hindi nila alam, yung Islam ay pangkalahaton ho yun. Dahil sa binabasa po natin doon sa banal na Quran, na ang mga sugo at propeta ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula kay Adan hanggang sa huling propeta, sumakanila nawang kapayapaan,
ay isa lang ang kanilang layunin, sambahin ang nag-isang tagapaglikha. So, yun, Islam lamang. Wala na po ibang tatanggapin ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinano, ang Islam ba ay nakaregister ba sa SEC? Hindi ho. Bakit? Babawa ba ang Panginoong Allah na para mag-apply sa doon? So, ang Islam po, yan po yung dala-dala ng mga sugo at propita hanggang sa ngayon. Hindi binabago yan. Kaya, ang batas ho ng pananampalatayang Islam ay pangkalahatan ho yan. So, hindi pwede i-apply yan. Kasi pag i-apply mo sa SEC registration, ibig sabihin ay grupo, hanap buhay. So, sapagkat itong pananampalatayang Islam ay hindi po ito hanap buhay, sapagkat ito ho ay salita ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinarating ng mga sugo at propita hanggang sa huling propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mga kapatid. Meron po tayong mga kapatid na nakausap natin. Kamakailan mga kapatid na Jerry. Pinaliwanagan po natin sila na sabi ko po sa kanila na kayo po ay pinanganak, na kayo ay Islam. Bakit? Sabi ko po sa kanila, yung tanda ng pag-iyak ng mga bata ay isa lang, yung kanilang sigaw. So ano po yung kanilang sigaw? Uha! 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 Pag ilagay mo sa yungib, ang pronunciation po ng iyak ng bata is Allah! 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 Ang Diyos ay pinakadakila. Siya ang pinakadakilang nag-iisang tagapaglikha na wala siyang katulad, walang kagaya. Di ba? Hanggang sa pinaliwanag po sa kanila, na kayo po ang isinisigaw ninyo ay pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu mawludun yuhlalu al-fitra. Ibig sabihin, lahat ng sanggunian nila, sila ay Muslim. Yan mga kapatid. Sila ay sumisigaw sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi nila sinasabi, Panginoon ko. Hindi nila sinasabi, Lord. Hindi nila sinasabi, God. Hindi nila sinasabi, Gautama Buddha. Hindi na sinasabi, Dewata. Sinasabi niya, Allah! Ang ibig sabihin, sa pag-ilagay mo sa iyo, Allah, ang Diyos ay pinakadakila. Sabi niya, ganun ba? Yan ang pinagpangalan. Katulad ng bawa, anong pangalan mo? Sabi niya, Roland. Ngayon, pagtatawagin kang Jimmy, pakinggan mo ba hindi? Sabi niya, hindi ko pakinggan. Ang pangalan ko, Roland. Ganoon din ang Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diringgin ko ang inyong panalangin kung kayo ay tumawag sa tunay kong pangalan na yung kayo ay niluwal ko. Allahu Akbar. Tinan mo yung kapatid? Kaya ito, pakinggan po natin kapatid na Jerry, ito ay ang kanilang pananampalataya ay Katoliko. Ito po, pakinggan po natin, nasa video ho, yung kanyang pag-convert, pagbalik Islam. Ayan po, ang pangalan niya dati is si Nilson. So ito ho, pakinggan po natin mga kapatid. Bukal ba sa puso mo sa tanggapin mo Islam? Anong tribo ka? Anong lingwahe ka? Bisaya, Tagalog, Chinese? Bisaya. Bisaya ka? Bisaya. Okay, debutong Katoliko ka? Pero ngayon, bukal sa puso mo, tanggapin mo Islam? Okay, sige. Sundin mo ako bro, dahil ito hindi biro-biro ito. Itong babagitin natin, salita ni Allah yun. Kaya itong ginawa natin, ritual ito, ay binalika mula yung kinigisnan mo Islam ka. Okay bro, ganun mo yung kamay mo. Asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sabar. Asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako ay sumasaksi walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa nag-iisang tagapaglikha ang Allah. Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay siyang huling sugo ng Allah. Isang sugo ng Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ano pangalan mo sa Christian? Nelson. Okay. Ang pangalan mo, Nasser. Ganda mo, Nasser. Ang apelyido mo, yun pa rin. Nasser. Okay. Mariya kang timas kapatid. Nasser. Yan po kapatid. Yan po yung yumakat sa pananampalatayang Islam. Pangalan niya si Nilson. Isa siyang Katoliko. At siyempre,
yung tinira niya doon, sila yung nagtatrabaho. Diyan ho yan sa kapatid na Jerry, nakatira sila dyan ho sa may Mandawi, Bukawi, Banawi. Opo. At ang kanilang trabaho, sila po yung naglalagay ng mga ng sasakyan. Timper ba yun? Timper? Opo, ng sasakyan. So, yung kanilang kinakainan doon na restaurant ay kapatid po natin sa Islam. Matagal na siya yumakap sa pananampalatayang Islam at matagal na rin silang nagkakilala doon na siyempre yung ating kapatid na kulang ho sa pagpapaliwanag patungkol sa Islam, tayo naman po piniliwanag po natin sa kanila. So, tanggapin man nila o hindi, basta importante, walang ibang tatanggapin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala pag ikaw ay mamatay na hindi ka Islam. Yan po. So, ito po. Meron pang kasama yung kapatid na Jerry. Ang pangalan doon niya, si Joaquin. Joaquin Burdado. Kaya idol niya si Ruben Padilla doon. Maraming mga tattoo yan. Ngayon, sabi ko sa kanya, kapatid, kung ikaw ay magbalik Islam, balik Islam ka na, hindi na pili magtatuan mo ang iyong katawan. Kasi kaya nga nag-oblusion yung mga kapatid natin ng mga Muslim sa buong mundo ay para ugasan po yung mga dumi natin sa katawan. Tapos dudumihan po natin. So kaya please lang kapatid, kung ikaw ay umayakap sa Islam, bukal sa puso mo, ay iwag po tayo magpatato. O bawal po yan. So pinaliwanag po natin. Ito po at makikita po natin ang pangalan niya si Joaquin. Joaquin. Ayan. Okay, sundin mo ko kapatid. Asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalawa. Asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tagalog. Ako ay sumasaksi walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa nag-iisang tagapaglikha ang Allah. Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay siyang huling sugo ng Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pinanganak sa Islam, bro. Ang ikaw, bago kang pinanganak sa Islam, yung nagawa mong kasalanan nabura na. Yung mabuti mong gawa, dala-dala mo pa rin. Kaya iwasan natin, bro, yung pinagbabawal, tulad ng mga baboy, pagsasamba sa rebulto, lahat. Alam na natin yan, yung mga bisyo na yan, iwasan na yan. Dahil ikaw ay, dinilikan mo lang kinikisan mo na ikaw ay Islam. Dinilikan mo lang Islam ka. Okay, bro. So, ang pangalan mo, Kamar. Apelido mo, anong apelido mo? Laude. Kamar Laude. Ang pangalan na sa Islam, Kamar Laude. Si Kamar. O, yakapin niyo, kapatid niyo. Kamar. Ayan po mga kapatid, talagang alam mo, bago po nating pinasahada sila, pagkatapos sila magsahada, ay nag-iyakan sila. Inayos lang natin yung video na yan mga kapatid. Dahil mahaba. Ayan, at nakita nila, nasumpungan nila yung kanilang sinasamba ay mali pala. Isipin mo, tinanong ko sa kanila sino bang makapangyarihan? Yung ginawa mo na rebulto o ikaw? Anong sabi niya? Ako. Bakit ka sumasamba dyan? Sinasabi yan huwag kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, larawan o rebulto o kawangis ng tao. Sapagkat kayo ay sumamba sa Diyos-Diyosan, larawan, rebulto, kawangis ng tao, ay hindi kayo tatanggapin sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya sila ay pagpalain sila ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Naway kapatid na Nasser at Kamar at milyon o bilyon man ibibigay sa inyo sa mundong ito, napakaswerte ho ninyo. Bakit? Dahil inyong nakita ang tunay na pananampalataya.
Wala nang ibang tatanggapin ng Pinoong Allah na mamatay ka. Yun po yung paliwanag namin. Sinasabi sa banal na Quran na sino man ang hindi tatanggap sa pananampalatayang Islam ay kailanman ay nasarado ang kanilang tadhana sa paraiso. Sila ay itatapon sa naglagat-lab na apoy na impyerno. Allahu Akbar. Batiin mo na natin yung ating mga kapatid na nanood. At binabati natin si kapatid na Kumini Aulia, Alawiya. Ayan. Masya Allah. Alhamdulillah kapatid, pagpalain ka ng Allah. Jerry bin Ampatuan. Nice work. Wow. Yan po yung kasama din po namin na si Professor bin Ampatuan na isa rin ho may programa dito sa CCN News Filipino Viewers. Ang kanyang programa ay Batas, Kultura at Bayan. Oo, at marunong din ho yan sa mga batas o local code, issue ng bayan, at umuwi ho siya doon sa Jinsan ba siya umuwi, kapatid na Kamsari. Oo, at isa din siyang kinuha na lupon doon sa nasabing barangay. Bapa, at babatiin ko po ang inyong barangay chairman dyan. Oo, anong barangay ba yan yung inyong inahawakan dyan na ikaw ay lupon dyan? At marami din hong natulungan yung ating kapatid na si Bapa bin Ampatuan. Dahil dyan sa mga kapatid natin na may mga problema. Sinamahan ko po yan. Meron po tayong kapatid na nakulong at doon nakulong sa Quezon City Jail sapagkat ang sabi ko po sa kanya, ang Quezon City Jail ho ay nalipat na po doon sa Payatas. Naroon na ho yung mga nakakakulong doon. So nakita niya, alhamdulillah, hindi ko alam, nakalaya na. Yun ho, at pagpatuloy po natin ang ating programa, programa ang Boses ng Islam. Ayan po, at tayo po ay yung mga tao na hindi sumusunod ng mananampalataya ay talaga namang ay hindi sila patnubayan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ho ay mababasa po natin at babasahin po ng ating kapatid na Jerry Kamsali yung mga hindi mananampalataya. At ganito po ang paliwanag ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahin mo kapatid na Jerry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصبحوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما علمتم نادمين. Yun po. At yung ang kanyang binasa, yun po yung salita ni Allah. Ganito po ang pagkakasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung sino yung gumagaya sa mga gawain ng mga hindi mananampalataya, hindi namin sila kasama sa pananampalataya. Ang kanilang kasama ay mga hindi mananampalataya. Allahu Akbar. So ano pang karugtong kapatid na Jerry? Ano pong karugtong doon sa sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yan, karugtong ho yan, yung mga tao nagpababaya sa kanilang sarili. Basahin mo kasama rin na sinasabi ng Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حسن إسلام أمرئ تركه ما لا يعنيه. Ayan po yung sinasabi ayan, at yung sinasabi po mga kapatid, yung kanina, ay ang pinakamaganda sa Islam, ang tinatanggap ay may pananampalataya at may magandang pag-uugali. Yung po yung una, yung karugtong na binasa po ng ating mahal na ating Kamsali, kung sino yao gumagaya sa mga gawain na mga hindi mananampalataya, ay hindi sila kasama sa pananampalataya. Ang kanilang kasama
ay mga hindi mananampalataya. Yan po yung paliwanag doon. Mis husni islami almari tarkuhu malayahnihi. Ang pinakamaganda sa Islam, ang tinatanggap ay may pananampalataya at may magandang pag-uugali. So yan po mga kapatid. Kung yung mga makilala nyo, kasi maraming nagsasabi yung mga kapatid natin, kasiraan po, yung sa ating mga kapatid na naniniwala sila na mga kapatid natin ay masama, mga traidor. Mali po yun. Pag-aralan po natin mga kapatid, ang itinuro ng pananampalatayang Islam ay puro kabutihan, kapayapaan. Bago po tayo nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapos na po yan. Tapos na ho. Ipinay na niya yung ating mga kadar o yung ating mga tadhana mga kapatid. Ano pang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis? Ano sinabi niya? Ang sinasabi ng Panginoong ating mahal na Propeta na sinasabi niya, tayo ang pinagkatiwalaan ng Allah at ang yaong ipinagkatiwala sa atin ay itatanong din sa atin ng Allah. So ano yung pinagkatiwala sa atin mga kapatid? Ang ating kayamanan, ang ating sarili, ang ating mga anak, ang ating, ano ba? Yung ating mga mata, padingig, lahat. Yan po lahat, marami pong pinagkatiwala ng Allah sa atin. Pero hindi pa rin nakikinig ang mga tao. Sila po ay nagbingi-bingian. Alam po nila ang katotohanan kung saan nagmula ang mga suwat propita. Ang mga suwat propita ay isa lang ang kanilang layunin upang ituro ang pananampalatayang Islam. Yan mga kapatid. Kaya kayo po, kung kayo ay meron kayong katanungan sa ating mga kapatid na paano ninyo yakapin ang pananampalatayang Islam, tulad nung dalawa na mga kapatid natin, talagang ginantipala sila. So yan ho ang ating programa mga kapatid, programang Busis ng Islam. Ayan, tanungin po natin ang ating kapatid na Jerry Kamsali kung ano po yung karagdagan, ano po ang mensahe niyo kapatid na Jerry, dahil konti na lamang po ang ating oras, meron lamang po tayong natitirang ilang minuto. Ano po ang karagdagan mo doon dito sa ating tinatalakay at doon sa payo nyo po, doon sa yumakap sa pananampalatayang Islam kapatid na Jerry? Ibigay ko po siya ang pagkakataon. Assalamualaikum. Sa inyo aming mga kakapatid, samantalayan po ninyo habang buhay pa tayo ang pag-i-Islam ninyo, pagbabalik Islam ninyo, dahil wala kayong patutunguhan pag di kayo nagpa-Islam. So, pasensya na tayo kung medyo hindi mahaba ang masasabi ko sa inyo dahil hindi ako sanay sa mga ganitong okay. Okay. Ayun po yung sinasabi ng ating kapatid na Jerry Kamsali. May kaugnayan din ho doon sa kanyang paliwanag dahil siya din ho ay konti din ho yung kanyang kaalaman sa Islam. Pero ito, maasahan po natin sa pagbabasa ng Quran, sanay ho ito mga kapatid, sanay po siya sa pagpapaliwanag sa pananampalatayang Islam. Yung pagbabasa ng Quran. Ayan, medyo maingay po yung ating microphone kapatid na Jerry. Ay, bakit kaya ito? Yan, nagluko na naman yung ating isang microphone. Ayan. Ilay-ilay mo na lang. Ayan, okay. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Balitan Partners Action ngayon. At sino po kayo tumatawag yan? Ayan, mashallah, sinasabi ni Nordana Vlog, yun. At ngayon po kapatid, alam mo, anong naging asawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung si Khadija, isa din ho siyang hindi siya Islam noong panahon na yun. Sapagkat dahil sa kanyang kayamanan ay mayaman po siya, ang ginawa niya ay nagpatawag siya ng marami kalalakihan upang mamili siya sa kanyang maging asawa. Ayan po, maingay po yung isang microphone natin.
mamili siya sa kanyang asawa. Dahil sa mayaman po si Khadija noong panahon na yon, ay nagpatawag siya ng 200 na mga lalaki. At para pumili siya sa kanyang maging asawa. Ngayon, napili niya. Ito ay in short lang na story mga kapatid. Dahil konti na lang ating oras. At sa susunod ay magpaliwanag din po tayo sa programang Busis ng Islam. Ituloy po natin hanggang sa itinuro niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi nung kasamahan niya doon, mula ngayon ikaw maging asawa ng aming prinsesa, ang aming anong tawag dito do sa panahon na yon na mga kuwan, prinsesa ba yon? Yun, prinsesa. So ngayon lumapit ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kayo po ay magsaksi, katulad dong binanggit dong kanina na dalawang yumakap sa Islam, na ang sabihin mo, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, na ikaw ay sumasaksi na walang ibang sambahin maliban sa nag-isang tagapaglikang Allah subhanahu wa ta'ala, na ikaw sumasaksi na ako ay sugo ng Allah. So ang ginawa ng babae na si Khadija ay niyakap niya ang pananampalatayang Islam. So alam nyo po, dahil sa niyakap niyang pananampalatayang Islam at hindi nakarinig ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sa kanyang asawa na masakit na salita. Minsan nga nandun sa yungib ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinarating sa kanya yung mensahe mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa nagkasakit, hindi nakauwi. So nung umuwi siya doon at hindi siya pinagalitan ng kanyang asawa, yung si Khadija. Ganun po yung kababaang loob ng kanyang asawa si Khadija, na pinakain at hanggang sa gumaling ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaliwanag ganito. So alhamdulillah. So wala nangyaring away. So itinanggap niya ang pananampalatayang Islam. Yun po, talaga bago siya namatay ay ipinamahagi yung kanyang kayamanan. Yan po, in short po yan mga kapatid, ang ating paliwanag patungkol ho sa buhay-buhay na mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero inshallah, kung tayo ay bigyan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon ulit, na ito ay tuloy-tuloy din ho yung ating programa, at ang aming tinatalakay ngayon may kaugnayan ho patungkol sa ano ang Islam. Ayan po, at pinaliwanag po natin mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam niyo po mga kapatid, kami po ay hindi kami nagsasalita dito na pawang haka-haka, kuro-kuro palapalagay, sapagkat kami po ay nagsasalita ay ipinarating po namin yung salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at yung salita ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinarating po natin sa inyo mga kapatid, para meron kayong mapulot na aral kung ano po yung Islam. Kasi kawawa po yung ating mga kapatid na sila ay tatanda na, hindi nila hinahanap kung ano ang kaligtasan dito sa mundong ibabaw na ito. Yan lang ho mga kapatid, at kami po ay tao lamang, humingi po sa inyo ng paumanhin kung ano po yung aming pagkakamali, na kami ay tao lamang, kami humingi ng paumanhin sa inyo. Dahil kung ano yung pagkukulang namin, dahil lang po ay aming pagkakasala, kami po ay humingi sa inyo ng kapatawaran. At lalo na po sa ating mga kapatid, kung kayo man po ay nasaktan, kami po ay mayroon kaming evidence na bago kami nagsasalita ay nariyan po, ay dilatag po namin yung ebidensya mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang po muna mga kapatid, at bigyan po muna natin ng daan ang ating kapatid na Sailila upang mananawagan, magbati sa kanyang mga kapatid o kanyang may bahay. Magbati ka muna kapatid na Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Binabati ko yung asawa ko dyan sa Qatar, si Al-Malugyuman. Saka mga pinsan ko dyan sa Mindanao, si Sahara Mamaluba. Okay. Ako ito ate. Okay. Ako ito si Jerry, si Sailila. Yeah. Yun dyan sa Kalbugan, mga pinsan ko dyan. Pasensya na kayo kung hindi ko maisa-isa ang mga pangalan ninyo dahil hindi ko na memoryado ang mga pangalan ninyo. Okay. Gano'n na lang po.
Ayan po. Okay. Yan po si Jerry Kamsali. Ako po si Jerry Kamsali or si Yan. Saylila Kamsali. Okay. Maraming salamat, kapatid na Jerry Kamsali. Wag mo nang batiin yung angkan mo, ha? Ayan. Wag na yan. Baka maubusan tayo ng oras, ako, babatiin ko pa yung mga nanonood sa atin. Ayan, at babatiin po natin yung ating mga kapatid. Ulitin po natin si Yusuf Lapitan, si Ruhaina Burila Abinal, at si Norjana Blag, at si Dato Muro Imbalgan, si Dato Kin Diocalano, at si Kumini Aloya, at si Jerry Bin Ampatuan, at masyaallah, yan, si Norjana Blag. Ayan. Okay, sa muli mga kapatid, mga kaibigan, ay inyong antabayanan ang aming programa tuwing araw ng Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa araw ng Friday ho yan. Boses ng Islam. Yan po ang aming programa, ang aking kapartner si Dato Saylila Kamsali at ang inyong lingkod. Yan po ang programang Boses ng Islam. Yan lang po mga kapatid, at kami po ay mag-iwan sa inyo lahat ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumatinawang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglika. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. Boses ng Islam.